So eto na nga po, Mayor Vico Sotto, hindi masasayang ang mga nasimulan. Siya na pala ang posibleng susunod na mayor ng Pasig City. Well, kung bago lang kayo sa ating channel, please huwag niyo muna nakakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po mga kaibigan. Alam naman natin simula ng maihalal muli, no? Bilang mayor po ng Pasig City, ito nga pong si Mayor Vico Sotto ay samot-sari na, no, ang paninira sa kanya. Meron pang umaapila yung kanyang nakalaban na si Sara Diskaya. Ang sinasabi, nag-file po ito, no, ng disqualification ito kay Mayor Vico, pero hindi na ito inaprobahan, no, dahil nga po panalo na siya, no? Nagsimula na yung botahan, saka pa lang siya nag-file dahil nakita nila na hindi nila kayang talunin eto nga pong si Mayor Vico Sotto. Alam nyo, napakarami na ho nung ibinulgar, no, at pinakita, napaka-transparent talaga ni Vico Sotto, lalo na yung mga budget para sa per barangay, no, maliit o malaki, 3 to 5 million na pesos mga kaibigan. Nakita nyo naman, ganyan talaga si Mayor Vico. Kasi pag hindi talaga korap ang politician, talagang makikita natin mag-grow ho, no, yung city. Kaya marami pa rin nagsasabi ngayon, simula lang tumayo si Mayor Vico sa Pasig City, marami ang pagbabago. Pero hindi natin maiiwasan, yung iba sinasabi wala naman daw nagbago, ganun pa rin, traffic daw sa Pasig, yung mga kalsada hindi pa rin daw naayos. Alam nyo mga kaibigan, inuunti-unti yan ni Mayor Vico Sotto. Yung mga nakikita nyo ngayon sa kasalukuyan, yan pa yung mga nakaraan, no, sa administrasyon ng mga nakaraan, o yan pa yung pinagawa ng mga dating mayor, no, dating mga alkalde. Meron nga sinabi si Mayor Vico Sotto patungkol dyan, no, hindi niya na uungkatin pa yung mga nangyari noon o yung mga nagawa ng mga nakaraang alkalde o mga nakaraang mayor. Ang sinisimulan niya yung sa sarili niya ngayon at tatapusin niya yan hanggang sa kanyang huling termino. Huling termino na ho, no, ni Mayor Vico ngayon, at ang pinapangambahan ng mga taga-Pasig kung sino nga ba ang posibleng susunod na mayor ng Pasig. Dahil siyempre alam naman natin posibleng tumakbo ulit si Sara at ang iba pang mga corrupt na politician, no, na mayor na naging mayor po ng Pasig. Pero siyempre kampante na ngayon ang mamamayan ng Pasig dahil nga po kapag natapos na ang termino nitong si Mayor Vico, ay posible ang kanyang kaalyansa na si Dodot Jaworski ang tumakbong mayor po ng Pasig City, which is napaka-good news nito. Magtutuloy-tuloy yung mga nasimulan nitong si Mayor Vico Sotto. Ang tanong ngayon, no, saan na, ano nang susunod na tatakbuhin ni Mayor Vico? Si Mayor Vico mga kaibigan, hindi man niya direktang sinabi na siya ay tatakbo sa mataas na posisyon sa gobyerno, pero posible siyang pumasok, no, or tumakbo bilang congressman. At nakita naman natin after nun, may chance rin siyang tumakbo, posible din siyang tumakbo bilang senador, no. Pero yung sinasabi natin na vice o presidente, medyo hindi pa sa ngayon, no? Hindi pa panahon, pero who knows, malay naman natin, kailanganin talaga siya ng Pilipinas. Alam nyo kasi kapag ganitong politiko talaga, no, hindi corrupt at talagang tapat sa mamamayan, uunlad ho ang ating bansa. So pakinggan natin yung sinabi ni Mayor Vico at para malinawan ho tayo. Pero yung mga nangyari before ng term ko, hindi ko kakalkalin. Basta hindi mangyari under my watch. Okay. So siguro kung super idealistic ako, hindi, habulin natin hanggang 30 years back. But again, realpolitik, we have to think also of what's realistic. Focus tayo sa ngayon. At tingin ko dahil dun sa ginawa namin na hindi namin kinalkal na yung mga luma, basta hindi mangyari ngayon. I know some people will disagree with that. Maybe more idealistic people will disagree. Pero dahil doon, marami rin sa mga, kahit yung alam naman namin, although walang proof, pero alam naman namin na dati rin gumagawa ng kalokohan, na nag-cooperate. Tinalikuran nila, kumbaga, yung mga old style nila. Marami sa kanila, nakita naman nila na totoo yung intention ko, na magpakilala ng totoo at mabuting pagbabago. Yung iba sa kanila, nagkwento rin sa akin na dati ganito yung ginagawa namin, but ngayon nakita naman namin na, or dati nape-pressure lang sila. So, yun nakatulong. Pero, again, I have to be true to what I said in 2019. Yung paglilinis
ng pamahalaan, hindi yan lip service lang. Hindi pwedeng sinasabi ko lang siya dahil maganda pakinggan. Kailangan backupan ko ng tunay na ano. So, ngayon, pag may nadidiscover kami, whether humingi ng sa contractor or tumanggap ng lagay, suhol, talagang ina-actionan namin.